Pinalaki niya ito na parang sarili niyang anak, binigyan ng pagmamahal, ginhawa at isang buhay na puno ng pag-aalaga. At paano siya pinasalamatan? Sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanya sa sarili niyang tahanan. Nangyari ito sa isang Huwebes, bandang hapon, isa sa mga araw na parang nag-aalinlangan ng araw kung mananatili pa ba ito o lulubog na lang agad. Nakatayo si Mariah sa kanyang beranda, suot ang luma niyang tsinelas, hawak ang isang reusable bag na may lamang mainit na rotisserie chicken, ilang dilata ng beans at isang tinapay. Nakapatong ang balakang niya sa pintuan, sarili niyang pintuan, naramdaman niyang may kakaiba. Ayaw umikot ng susi, sinubukan niya ulit, mas dahan-dahan, pagkatapos mas mabilis, binaliktad pa niya, iniisip na baka siya lang ang nagkakamali. Pero hindi kamay niya ang may problema. Pinalitan na ang kandado bago ang deadbolt. Kumatok siya, una ay marahan, pagkatapos ay mas malakas, gamit ang kamao habang hawak pa rin ang bag ng grocery. Suot pa rin niya ang malambot na asul na kardigan, yung laging may amoy na lavender. Nakatayo siya sa mismong lugar na tinayuan niya sa loob ng 22 taon. Sa wakas, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Fatima, ang nobya ni Roberto, sumilip na may gulat na hitsura, parang hindi inaasahan ang may darating. "Oh, hay, hindi ka pa dapat bumalik," anya ng kaswal. Dahan-dahang kumurap si Mariah, "Bakit ayaw gumana ng susi ko?" Naging aligaga si Fatima, sumilip siya sa likod niya, tapos lumabas at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa tingin ko si Roberto ang dapat magpaliwanag niyan. "Magpaliwanag ng ano?" tanong ni Mariah. Huminga ng malalim si Fatima. "Hindi ka na nakatira rito." Parang suntok ang mga salitang iyon. Humigpit ang hawak ni Mariah sa bag, nanigas ang mga braso niya, hindi alam kung saan ilalagay ang mga ito. May buhol sa kanyang dibdib. "Anong sinabi mo?" bulong niya. Sinubukan ni Fatima ngumiti, isang mahina at pilit na ngiti na ginagamit ng mga taong kunwaring maayos ang lahat. "Mga legal na bagay lang ito," sabi ni Roberto. "Pumirma ka raw ng papeles para ilipat ang titulo." "Anong ginawa ko?" Sabi niya, "Pumirma ka raw mga ilang linggo na ang nakakaraan, di ba?" Sa kusina, unti-unting bumalik ang alaala ni Mariah. Ang mga dokumento, ang malabong paliwanag ni Roberto, ang kalmadong pagtiyak. "Para lang ito sa seguridad, aniya, para lang kung may mangyari sa iyo." Parang wala lang, parang kailangan lang. At nagtiwala siya sa anak niya, pero ngayong nanginginig na ang mga kamay niya. Hindi na naghintay si Fatima ng karagdagang tanong. Bumalik siya sa loob, binulong ang tungkol sa pagtawag kay Roberto. Tapos isinara ulit ang pinto, nilak ulit. Nanatili si Mariah ron, 1 minuto, 5, 10. Walang nagbukas ng pinto at hindi na siya kumatok muli. Dahan-dahan siyang bumaba sa mga hakbang, hawak pa rin ang manok na parang isang mahalagang bagay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya babalik sa loob. Dahil hindi lang bahay ang kinuha ni Roberto, mas personal pa. Pero magsisimula ng maalala ni Mariah ang lakas na muntik na niyang makalimutan. Bago pa ang pagtataksil na ito, bago pa ang mga pirma at si Fatima at ang nakalock na pinto, si Mariah ay higit pa sa isang babae sa isang bahay. Isa siyang ina. Hindi lang sa kung sinong bata, kundi sa isang batang walang ibang gustong kumuha. Noong 1996, nagtatrabaho siya sa gabi sa St. Joseph's Hospital sa Jackson, Mississippi. Isang nurse sa ward, matatag, malakas at tahimik. Matapos ang 2 pagkalaglag at nabigong IVF, tinanggap na niyang wala siyang magiging anak. Ang sakit ay naging isang pilat na walang nakakakita. Tapos isang gabi, nakilala niya si Roberto. Isang maliit na bata, halos 2 taong gulang, pumasok sa ER na may bali sa pulsuhan. Payat, maputla, suot ang maluwag na t-shirt na may mantsa ng mustard. Ni hindi siya inintindi ng foster mother, iniwan lang siya sa child services.
Hindi balak ni Mariah mag-ampon, pero minsan hindi humihingi ng permiso ang tadhana. Minsan, iniaabot nito sa iyo ang isang bata at sinusubok kung kayang talikuran. Hindi nagsalita si Roberto sa loob ng ilang araw. Kumakapit siya sa uniforme ni Mariah na parang baging sa pader. Hindi siya kumakain kung hindi siya tinutulungan. May kung anong koneksyon sila at sapat na yon kay Mariah. Pagkalipas ng 2 buwan, sinimulan na niya ang proseso ng pag-aampon. 6 na buwan pa at opisyal na anak na niya si Roberto. Akala ng iba nagkakamali siya. Isang single na itim na babae sa huling bahagi ng kanyang 30, mag-aampon ng puting batang may emosyonal na suliranin. Girl, sinusubukan mong sagipin ang buong sistema? Tanong nila. Hindi, sagot niya. Itong isa lang. Ibinigay ni Mariah kay Roberto ang lahat ng hindi niya naranasan. Isang kwarto na may kama na race car, mga baon na may pangalan niya, mga aralin sa piano, klase sa paglangoy, weekend sa zoo. May hika siya, kaya't pinahanap ni Mariah ang pinakamahusay na doktor. Nahihirapan sa pagbabasa, kumuha siya ng tutor. Tinuruan pa niya si Roberto magtirintas gamit ang action figures para kung sakaling magkaroon siya ng anak na babae. Tiniyak niyang nagpapadala ito ng thank you note kada holiday. Hindi siya nawala ni minsan sa meeting ng mga guro. Pero hindi lahat naging madali. Habang lumalaki si Roberto, nagbago ang lahat. Sa middle school, nagsimula na siyang magtanong, bakit hindi tayo magkamukha? Bakit nakatitig ang mga tao? Bakit sinasabi ng lahat na ampun ako? Isa lang ang sagot niya, ampun ka, ba't anak pa rin kita? Parang hindi siya kailanman nasiyahan doon. Pagdating ng high school, lumayo siya. Sa kolehiyo, bihira na siyang umuwi at kung umuwi man, panandalian lang. Minsan, dumadalaw si Roberto ng isang gabi lang. Minsan para sa hapunan, magpapakawala ng mabilis na, "Hey mama," bago agad bumalik sa cellphone niya. Pero hindi kailanman nagsalita si Mariah tungkol doon. Palaging bukas ang ilaw sa beranda. Hindi niya ginalaw ang lumang kwarto ni Roberto at patuloy siyang naniwala na ang pagmamahal, yung totoo, matatag, kahit tahimik, ay sapat na. Nang pumanaw ang asawa niya, parang may nagbago. Mas madalas nang dumalaw si Roberto. Sa simula, akala ni Mariah ay suporta iyon. Tinutulungan siyang magputol ng damo, linisin ang alulod, siguraduhing iniinom niya ang gamot sa alta presyon. Minsan, isinasama niya si Fatima at magkasama silang nauupo sa beranda habang si Mariah ay nagluluto ng cornbread at nanonood ng mga rerun ng Jeopardy. Akala ni Mariah ay nagkakalapit na ulit sila. Akala niya'y paghilom yon. Pero hindi bumalik si Roberto para buuin ang relasyon nila. Bumalik siya para sukatin ang maaring makuha. At nang maunawaan yon ni Mariah, wala na ang pangalan niya sa titulo at ang tiwala niya ay napalitan ng kaginhawahan para kay Roberto. Pero ang isang ina hindi nakakalimot at inuulit-ulit na ni Mariah sa isipan ang bawat sakripisyong ibinigay niya. Gabing iyon, hindi siya lumayo. Natulog siya sa loob ng kanyang kotse. 2 kanto ang layo mula sa dati niyang bahay. Malapit ito sa hanay ng mga kupas na duplex. Ang mga beranda puno ng plastik na silya at nangangaliskis na pintura. Hindi umiyak si Mariah kahit minsan. Pero nanatili siyang nakaupo ng tuwid, ang mga kamay nasa manibela sa posisyong 10:00 at 2:00 kahit naka-off na ang makina. Nasa tabi pa rin niya ang rotisserie chicken, hindi ginalaw, wala na ang init. At ang mantika ay lumalabas na sa bag. Nakatingin siya sa kawalan, walang iniisip na tiyak. Dahil ang dalamhati ay hindi lang tungkol sa kamatayan. Minsan, ito ay paggising sa katotohanan na ang isang taong minahal mo ay hindi pala ang akala mong siya. Noong namatay si Nestor, ang asawa niya, 3 taon na ang nakalipas, akala ni Mariah iyon na ang pinakamasakit na mararamdaman niya. Siya ang kanyang sandalan, isang tahimik na lalaking may bigat ang presensya.
Nagkakilala sila sa simbahan, nagkaugnayan sa banal na kasulatan at pritong catfish, at nagtayo ng isang pagsasama batay sa tiwala at biyaya. 29 na taon magkasama, bumubuo ng buhay. Pero ang bagong sakit na ito, ang pagtataksil mula sa sariling anak, ibang hapdi ang dala. Kinabukasan, pumunta si Maria sa bangko, bahagyang bahagi ng routine, bahagyang bahagi ng kuryosidad. Tiningnan niya ang kanyang account at laking gulat niya, walang nagbago. Doon siya halos natawa, hindi pala ginalaw ni Roberto ang perang yon dahil hindi niya alam na meron. Pagkamatay ni Nestor, sinubukan ng ospital na umiwas sa responsibilidad. Sinabi nilang complication lang daw yon, pero si Maria na dekada na sa healthcare, alam niya ang pagkukulang. Hindi siya umatras. Nagsampa siya ng reklamo, humingi ng tulong sa isang matagal ng kaibigan na abogado, at makalipas ang 2 taon, nanalo siya ng settlement. $9.5 milyong mula sa isang kaso ng malpractice na walang inaakalang mananalo siya. Wala siyang sinabihan. Kahit si Roberto, hindi alam. Inilipat niya ang pera sa isang trust gamit ang apelyido niya noong dalaga at ikinalat ito sa iba't ibang account. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karunungan. May mga bagay na dapat panatilihing sagrado. Dahil kayang baguhin ng kayamanan ang tao at alam ni Maria na ang katahimikan ay isang uri ng kaligtasan. Sa malamig na lobby ng bangko, habang namamaga ang mga paa at basag ang puso, naintindihan ni Maria ang isang mas mahalagang katotohanan. Hindi lang siya pinagtaksilan ni Roberto, minaliit siya nito. Maaring nawala na ang bahay, pero meron pa rin siyang bagay na hindi kayang kunin ni Roberto, ang isip niya, ang karanasan niya, at ang pinakamalaking lakas niya, tiyaga. Nang araw ding iyon, nagbayad siya ng cash para sa isang murang motel sa Meridian. 2 gabi, walang tanong, hindi lang siya kailangan ng matutuluyan, kailangan niya ng panahon para mag-isip, kailangan niyang alalahanin kung sino talaga siya. Kinuha niya ang lumang notebook mula sa kanyang bag, kung saan siya sumusulat ng mga dasal, numero ng kontak at mga paalalang tawagan ang pinsan niya sa Lafayette. Sa bandang huli ng pahina, nakita niya ang isinulat nung dumating ang settlement. Huwag mong hayaang palahawin ka ng pera, hayaan mong patahimikin ka nito, hayaan mong bilhan ka nito ng oras. Napangiti siya sa pagbasa. Akala ni Roberto ay naisara niya ang pinto, pero ang totoo, binuksan niya ang isa. Gayunman ang kalayaan ay hindi agad ramdam bilang ginhawa, hindi palagi. Minsan kailangan mo munang maglakad sa apoy bago ka muling bumangon. Naalala ni Maria ang unang beses na inislide ni Roberto ang mga dokumento sa mesa ng kusina. Linggo iyon. Nagtitiklop siya ng tuwalya habang may pie na kamote sa loob ng oven. Sumasakit ang tuhod niya, may paparating na bagyo, nararamdaman niya sa kasukasuan. Pero ngumiti pa rin siya. Dumating si Roberto nang hindi tumatawag at kahit hindi niya gusto ang mga sorpresa, pinaniwala niya ang sarili na dumalaw lang ito para makita siya. Pumasok si Roberto na bihis, masyadong bihis, para bang hindi sa kanya ang suot. Sumunod si Fatima, hindi halos inalis ang mata sa cellphone. "Hey mama," aniya habang yakap na kalahati lang. "May dala kaming mga papel, wala namang malaki, mga bagay lang para sa tax at ayusin ang mga dokumento sa bahay. Alam mo na, behind the scenes na stuff." Kumunot ang noo ni Maria. "Anong klaseng mga papel?" Mabilis na inilabas ni Roberto ang folder parang sa lamangkero. Nandoon ang mga dokumento para sa trust transfer, pagbabago sa titulo ng ari-arian, pati na ang power of attorney. Na-review na lahat yan, aniya. Hawak to ng firm ni Fatima. Routine lang talaga. Sumingit si Fatima nang hindi tumitingin. "Para protektahan lang ang mga asset mo, Miss Carter. Para hindi na mapunta sa probate court, covered ka pa rin." Ipinatong ni Maria ang kamay sa tuwalyang nasa kandungan niya. "Hindi naman ako humiling ng kahit anong iwasan." Tumawa ng mahina si Roberto. "Alam ko, kaya nga kami na ang bahala.
Mas madali lang ito kung sakaling may mangyari. Mananatili pa rin ito sa pamilya. Tumingin si Mariah sa mga papel, medyo lumulutang ang mga letra sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya suot ang salamin sa pagbabasa. Lagi iyong sumisikip sa ilong niya at ayaw niya kung paano siya nito pinaparamdam. Napansin niyo ni Roberto. Heto, mahinahong sabi niya, iniabot ang isang ballpen. Nilagyan ko na ng marka kung saan pipirma. Huwag mo nang intindihin ng iba, nadaanan ko na lahat. Nag-alinlangan si Mariah. Gusto sana niyang magsalita, sabihin ang tulad ng, hindi ba't dapat may ibang tumingin muna nito? O kahit man lang, bakit mo kailangan ng power of attorney ngayon? Pero tiningnan niya si Roberto, ang kanyang anak, ang kanyang sanggol, ang parehong batang umiiyak tuwing lalayo siya mula sa kuna. Ang batang hinihingal sa tuwa at kailangang gamitan ng inhaler kapag nasusobrahan sa saya. Ang batang minsang humawak sa kanyang kamay buong gabi habang may bulutong. Kaya pinirmahan niya, pahina pagkatapos ng pahina. Natawa pa si Roberto habang pumipirma siya. Tingnan mo naman, Mama, gumagawa ng kasaysayan. Napatawa si Mariah, halos wala pang tunog. Tapos tumunog ang oven timer. Tumayo siya para ilabas ang sweet potato pie. Ang sandaling iyon, napaka-ordinaryo, ay tumatak ng malalim sa kanyang alaala. Ang amoy ng cinnamon at medyo sunog na asukal. Ang tunog ng ballpen habang isinara ang takip at ang ngiti ni Fatima. Masyadong kampante, masyadong kontento. Hindi alam ni Mariah na iyon na pala ang huling beses na mauupo siya sa mesang iyon sa kusina. Pagkatapos noon, nag-iba na ang pagdalaw ni Roberto. Nagsimula na siyang magdala ng mga papeles tungkol sa pananalapi at mga bagong mukha. Mga lalaking malalakas ang boses at malalabo ang mga ngiti. Nagsasalita tungkol sa real estate, kita at liquid equity. Tinawag ito ni Roberto na pagtatatag ng kinabukasan, pero para kay Mariah, mga estranghero lang ang nasa loob ng kanyang bahay. Nagsimula na rin siyang tawagin ni Roberto sa unang pangalan niya sa harap ni Fatima. Bago iyon, isang mainit na hapon habang dinidiligan ni Mariah ang mga begonia, narinig niya si Fatima sa telepono. Pag natapos na natin ang bentahan dito, makukuha na natin yung apartment sa Dallas. Doon na tahimik na nagsimulang mag-impake si Mariah ng go bag. Inilagay niya ang kanyang Biblia, ang kanyang pasaporte, ang huling litrato ni Nestor at ang notebook niya, yung may lahat ng detalye ng perang nakuha mula sa kaso na hindi niya kailanman ibinahagi. Mabagal na ang katawan niya pero ang isipan matalas pa rin. Sapat para malaman na ang pagmamahal na ibinuhos niya ay binigyang mali, binaluktot. Pero hindi siya papayag na mawala ang lahat nang hindi ipinaaalala sa anak niya kung sino talaga ang kausap nito. Nung tinawag siyang panauhin ni Roberto sa sarili niyang bahay, hindi siya nakipagtalo. Miyerkules yun, pagkatapos ng pananghalian, katatapos lang niyang mag-vacuum ng sala, isang bagay na siya pa rin ang gustong gumawa kahit paulit-ulit siyang pinipigilan ng kanyang pamangkin. Para sa kanya, mahalaga pa rin ang malinis na bahay kahit pa walang ibang nakapapansin. Pumasok si Roberto, suot ang salamin at may earbud sa leeg. Kasunod si Fatima, abala sa pakikipag-usap sa Bluetooth. Hindi siya tinapunan ng tingin. Dumaan lang, parang empleyado lang siya roon. Pagkaraan ng ilang hakbang, tumigil si Roberto, lumingon at nagsalita ng kaswal. Next time na gamitin mo yung Dyson, paki-empty ng lalagyan ha? May mga pupunta dito ngayong weekend para tumingin. Napakurap si Mariah. Pupunta? Mga ahente, sagot niya. Tinitingnan lang ang market. Alam mo na, exploring options. Tiningnan siya ni Mariah ng diretso. Ibebenta mo ang bahay? Tumawa siya, parang tinanong kung lilipat siya sa Mars. Hindi pa naman, naghahanda lang. Ating mga opsyon, tanong niya nakatayo ng tuwid. Doon niya binitawan, panauhin ka na lang ngayon, Mama. Space mo pa rin, syempre, pero sa legal, alam mo na yon. Hinawakan ni Mariah ng mahigpit ang hawakan ng vacuum. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw.
Tumango lang siya. Gabing iyon, nag-impake siya ng tunay, hindi niya dinala ang marami, mga pinakakinakailangan lang. Ang Biblia, ang notebook, 2 simpleng damit, isang pares ng sneakers, at ang singsing sa kasal na hindi na niya sinuot simula nang mamatay si Nestor, pero palaging nakaipit sa maliit na telang pouch sa kanyang nightstand. Hindi tinanong ni Roberto kung saan siya pupunta, ni hindi man lang siya tiningnan ni Fatima. Akala nila panalo na sila. Natagpuan ni Mariah ang sarili sa isang maliit na motel sa dulo ng bayan, malapit sa truck stop at gasolinahan na may patay-sinding ilaw. Umiingit ang kama, parang hinihika ang heater, pero tahimik. At kanya iyon, umupo siya sa maliit na desk at binuksan ang kanyang notebook. Nasa loob nito ang numerong itinago niya sa loob ng 14 na taon, Doris. Isang babaeng tumulong sa kanya noon sa isang legal na gulo nang subukang idemanda siya ng tenant dahil sa tagas ng tubo. Si Doris ay nagtatrabaho noon sa isang non-profit para sa karapatan ng matatanda sa pabahay. Tinawagan niya, isang ring, 2, tapos naputol, napabuntong hininga siya. Tapos may isa pang pangalan na naalala, Ronald J. Gonzales, si RJ. Matagal ng kaibigan ni Nestor mula pa noong kabataan nila. Abogado, matagal ng retirado, pero matalas pa rin ang isip at ipinagmamalaki ito. Matagal na silang hindi nag-uusap, pero dinampot pa rin niya ang telepono. 6 na ring, tapos isang pagod, malutong na boses ang sumagot. Mas mabuti pa siguro kung si Jesus to o may problema. Napangiti si Mariah, baka pareho. Mariah, oo, ako ito, kailangan kitang makausap. Hindi na kinailangang kumbinsihin si RJ. Kapag may taong nagdala sa iyo ng casserole pagkatapos ng operasyon, hindi mo siya nakakalimutan. At matagal na niyang hinihintay ang ganitong pagkakataon. Nagkita sila kinabukasan sa isang lumang diner sa tabing kalsada ng I-20. Yung tipo ng lugar na gumagamit pa rin ng mabibigat na ceramic na tasa para sa kape. At tinatawag ang lahat ng customer na hon, mapasanggol man o lolo na. Mas matanda na si RJ, may puti na ang balbas, malabo na ang mata, pero dala pa rin niya ang dating bagsik ng kilay at talim ng isip na nagpapahirap sa sinumang magsinungaling sa harap niya. Para kang hindi natulog, sabi niya habang umuupo sa booth. Ngumiti si Mariah, magandang umaga rin sa'yo. Uminom siya ng itim na kape, purong-puro, eksaktong tulad ng iniinom ni Nestor noon. Sige, ani RJ, habang ibinababa ang tasa. Ikwento mo lahat, walang paligoy, walang laktaw. Kaya ikinuwento ni Mariah ang lahat, ang mga lagda, ang mga kandadong pinalitan, ang pagtawag sa kanya ng panauhin, ang mga realtor, at ang mahinhing pagtataksil sa mukha ni Fatima. Hindi siya pinutol ni RJ. Kahit isang beses, nang matapos si Mariah, tumagilid si RJ, huminga ng malalim. Niloko ka niya, pero may isa siyang malaking pagkakamali. Ano yon? Nakalimutan niya kung sino ang nagpalaki sa kanya. Tumingin si Mariah sa napkin sa kanyang kandungan. Ipinasa ko na ang titulo, RJ. Siguro, pero kung dinaya ka niya o hindi sinabi ang totoo, maaring hindi iyon legal. Lalo na kung hindi mo talaga naintindihan ang pinirmahan mo. Naningkit ang mga mata ni Mariah. Sa tingin mo ba, kaya pa nating labanan ito? Napangisi si RJ. Mariah, kahit natutulog ako, kaya kong idemanda ang batang yan. Napatawa siya pero pagod ang tawa. Ayokong sirain siya. Gusto ko lang makauwi at makatingin sa salamin ng hindi nahihiyang tanga ako. Tumango si RJ, lumambot ang anyo. Kung ganon, huwag natin siyang sirain, turuan natin siya. Sa loob ng 2 oras, pinagdaanan nila ang bawat detalye. Mga dokumentong nilagdaan, mga petsang naalala niya, bawat salitang ginamit ni Roberto. May mga tala si Mariah. Ugali niya bilang nurse. Isulat ang lahat. Ipinaliwanag ni RJ ang mga legal na hakbang.
Paano magre-request ng formal na pagsusuri sa paglipat ng titulo? Anong uri ng abogado ang kakailanganin at ano ang aasahan kung mapunta ito sa korte? Tapos, ibinunyag ni Mariah ang isang lihim na hindi pa niya nasasabi kahit kanino. May pera ako, RJ, napakunot noo ito. Savings! Higit pa, settlement mula sa ospital, ₱9.5 milyon. Halos mabitawan ni RJ ang tasa. Seryoso ka? Nasa iyo ang ₱9 milyong? Ni sentimo hindi ko ginastos. Hindi ko sinabi kay Roberto. Ayokong malaman ng kahit sino talaga. Umiling si RJ ng dahan-dahan. May ganyang kalaking pera ka tapos hinayaan mong apakan ka ng batang yon? Tumingin si Mariah sa mesa, halos pabulong ang tinig. Ayokong baguhin ng pera ang paraan ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi agad nagsalita si RJ. Inabot niya ang kamay ni Mariah mula sa kabila ng mesa, marahang hinawakan. Hindi pera ang nagbago, siya mismo. Tumingin si Mariah sa bintana sa kalsadang nakikita sa kabila ng salamin. Nakita niya ang sarili, mas matanda kaysa sa nararamdaman. Hindi talunan pero pagod, wasak pero hindi durog. Pagkatapos ay tumingin siya kay RJ na may tahimik na determinasyon. Gusto ko itong ayusin ng maayos, walang iskandalo, walang media. Gusto ko lang maibalik ang pangalan ko sa pintuan. Tumango si RJ. Makukuha natin yan. Pero may kailangan munang gawin si Mariah bago ang mga abogado, bago ang mga papel ng korte. Kailangan niyang kausapin ang anak niya. Hindi ang lalaking naging siya ngayon, kundi ang batang minsang inalagaan niya. Hindi siya tumawag. Alam niyang baka hindi siya sagutin o si Fatima ang sumagot. Kaya dumiretso na siya. Hapon na nang makarating siya. Maayos ang bakuran, malinis sa mababaw na paraan. Para sa bisita, hindi para sa tahanan. Wala na ang mga begonya. Kumatok siya ng isang beses. Binuksan ni Roberto ang pinto, suot ang gym shorts at hoodie na may tatak, may hawak na protein shake. Kumunot ang panga nang makita siya. Mariah, anong ginagawa mo rito? Lumapit siya, hinayaang nakabukas ang screen door sa pagitan nila. Sandali lang ito, anya. May kailangan lang akong sabihin. Tumingin si Roberto sa loob, malamang tinitingnan kung nandoon si Fatima. Tapos napabuntong hininga at lumabas sa porch. Tingnan mo kung tungkol to sa bahay. Itinaas ni Mariah ang kamay. Patapusin mo muna ako? Tumahimik si Roberto. Pinalaki kita nung wala namang gustong kumupkop sa'yo. Hindi dahil obligado ako. Hindi dahil gusto kong papurihan. Ginawa ko yon dahil nakita ko ang batang nangangailangan ng pagmamahal. At ibinigay ko yon. Tumigil siya, tinitigan ng anak sa mata. Lahat buo, walang natira para sa sarili ko. Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Roberto, pero hindi siya sumabat. Pinanood kitang lumaki, tinalikuran ko ang pahinga, ang oras, ang ginhawa. Inalay ko ang katawan ko, mga taon ng buhay ko para sa'yo. At kahit kailan, kahit isang beses, hindi kita pinaramdam na hindi ka kabilang dito sa buhay na ito. Huminga siya ng malalim, naninikip ang lalamunan. Pinalitan mo ang lahat ng ibinigay ko ng isang pirma at isang kandadong hindi ko mabuksan. Kinutkot ni Roberto ang batok niya. Pumirma ka naman, ma. Hindi naman kita... Huwag mo akong tawaging ma kung wala naman sa loob mo. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Itinaas ni Mariah ang balikat tumindig ng tuwid. Hindi ako nandito para makipagtalo. Nais ko lang ipaalam sa'yo. Alam ko ang ginawa mo. At dapat mong malaman pa ang isang bagay. Hindi ako kailanman naging kapos. Nagliwanag ang mga mata ni Roberto. Una ay pagkalito, tapos ay di paniwala sa katakot at sa huli, kaunting konsensya. Hindi ko alam. Hindi mo naman kailangang malaman, sagot niya, dahil ang pagmamahal ay hindi transaksyon at ang katapatan, hindi mo yan mabibili. Pero ngayon, alam mo na at ngayon alam mo rin na alam ko na. Bubukas sana ang bibig ni Roberto pero walang lumabas na salita.
May nakausap na akong abogado, sabi ni Mariah. Ayusin natin ito sa tamang paraan, pero kailangan muna kitang tingnan sa mata bago magsimula. Bumagsak ang mga braso ni Roberto sa tagiliran. Isasampa mo ako ng kaso? Hindi, payapang sagot niya. Paaalalahanan lang kita kung gaano kahalaga ang isang totoong tahanan. Pagkatapos ay tumalikod na siya at bumalik sa kanyang sasakyan. Walang taas boses, walang luha. Isang babae lang na sa wakas naalala kung gaano siya kahalaga. Pero si Mariah hindi natatakot sa mga kaso. Ang tunay na nakakayanig sa mga katulad ng anak niya ay hindi ang mga hearing sa korte, kundi ang makita ang taong minamaliit nila muling bumangon ng may dignidad at katahimikan. 3 buwan ang lumipas at ang bahay ay bakante na. Walang kasangkapan, wala si Fatima, wala si Roberto. Ang bagong may-ari, isang retiradong guro mula Lafayette, ay nagsabing parang mabigat ang bahay, parang dinaanan ng bagyo. At totoo nga, mabilis umaksyon si RJ. Ang kasong pandaraya ay dumaan sa korte ng mas mabilis kaysa inaasahan. Hindi nag-aalinlangan ng hukom matapos basahin ang mga dokumento at testimonya ni Mariah. Idineklara niyang ang paglipat ng titulo ay mapaninlang at marahil ay manipulasyon. Hindi dumalo si Roberto sa pagdinig. Umalis na siya ng estado. Si Fatima ay bumalik sa Dallas mag-isa. Nang malaman iyon ni Mariah, hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang. Bumuntong hininga lang siya. Mahaba at banayad, parang may tinanggal na bigat mula sa kaibuturan niya. Pero hindi na siya bumalik sa bahay na yun. Masyado nang maraming alaala ang nanirahan sa bawat pader. Masyadong maraming tahimik na pagtataksil sa mga linggong hapunan. Sa halip, ginamit niya ang hindi pa nagagalaw na settlement, ang buong ₱5 milyong, at gumawa ng isang bagay na walang nakaisip. Bumili siya ng 3 payak na bahay sa Pascagoula, Mississippi. Hindi magarbo, hindi maluho, sapat lang. Ginawa niya itong pabahay para sa mga kababaihang higit 60 taong gulang. Mga babaeng pinalayas na wala ng tirahan o iniwan ng sariling pamilya. Pinangalanan niya itong Len's Place, alinsunod sa yumaong asawang si Nestor. Aniya, ito ang klasing bagay na gagawin sana ni Nestor kung umabot siya sa pagre-retiro. Ang unang lumipat ay si Alma, 74 na taong gulang, pinalayas ng sariling apo nang hindi na siya makapagbantay ng bata. Sumunod si Sandra na ibinenta ng anak ang bahay habang siya ay nasa rehab mula sa operasyon. Si Mariah ang nagluluto ng Sunday dinner para sa kanila. Minsan, nanonood sila ng lumang game shows. Minsan naman, nauupo sa beranda at nagkukuwento tungkol sa mga taong nang iwan sa kanila at kung paanong nagpatuloy pa rin sila. Hindi na kailangang ikwento ni Mariah ang sarili niyang istorya. Nakikita na ito sa paraan ng kanyang paglakad, sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Kalma, matatag, buo, walang hinihinging tawad. Dumadalaw pa rin si RJ tuwing naiipon ang mga papeles. Biro niya, bagay si Mariah sa kampanya ng katatagan. Ang babaeng ginawang negosyo ang pagtataksil. Ngumingiti lang si Mariah, umiiling. Gawa lang ito ng itinuro ng nanay ko. Kapag siningit ka na sa sulok, huwag kang susuko. Manalangin ka, tumayo ka, at ipaglaban mo ang kapayapaan mo. Dahil alam ni Mariah, hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa hindi pagpayag na ang isang pagkakanulo ang sumira sa lahat ng pinaghirapan mo. 1 taon ang lumipas. Nakaupo si Mariah sa likurang beranda ng Len's Place. May kumot sa tuhod at tasa ng tsaa sa kamay. Ang langit ng Pascagoula ay nag-aapoy sa ginto at kahel, isang paglubog ng araw na parang awitin. Si Alma ay nasa itaas, nagkukroseta. Si Sandra ay nasa kusina, marahang humuhuni habang naglilinis ng gulay. At si Mariah? Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, siya'y payapa. Hindi nagmamadali, hindi galit, hindi basag. Tahimik lang, nang umaga ring yon may dumating na liham, walang return address.
pangalan lang niya isinulat sa sulat kamay na matagal na niyang hindi nakita. Sa loob nito ay isang liham, nagkamali ako. Ngayon ko lang napagtanto, hindi ko alam kung bakit ko ginawa ang mga iyon. Siguro akala ko may karapatan ako sa mas marami. Siguro hindi ko lang naintindihan ang lahat ng ibinigay mo. Hindi ko inaasahan ang tawad, pero gusto kong malaman mong hindi mo yun deserve. Sana ay ayos ka. Roberto, binasa niya ito ng 2 beses. Pagkatapos ay maingat na tiniklop at isinilid sa hulihang bahagi ng kanyang Biblia. Hindi para kalimutan, kundi para alalahanin, nang hindi bitbitin. Hindi siya sumagot, hindi niya kailangang sumagot. Para kay Mariah, ang pagpapatawad ay hindi pagbibigay laya sa isang tao. Ito ay pagpapalaya sa sarili sa bigat ng kanilang ginawa. At ngayon, alam na niya ang hindi niya alam noon. Pwede mong mahalin ang isang tao ng buong buo. Palakihin sila, ibigay ang lahat mo. At maaari mo pa rin sila mawala, hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung sino ang pinili nilang maging. At ang bigat na yon, hindi mo kailangang pasanin. Tumingala si Mariah sa himpapawid habang nagsisimula ng umawit ang mga kuliglig sa dapit hapon. Pumikit siya at huminga ng malalim, hindi lang para punuin ang kanyang baga, kundi ang kanyang espiritu. Dahil ang tahanan ay hindi lang bubong. Ito ay ang mga taong bumubuo nito at siya nagtayo ulit mula sa simula. Walang kailangang papeles,